Katan. Yun, magandang gabi sa ating lahat. Ngayon naman narito sa ating gawain. Kain mo na kung may mawit ng isang awit kaya buti mo. Okay, tayo ng langis. Ben. Iyuko natin. O Lord na makapangyarihan sa Lord sa gabi. Ikaw ang maganap sa bawat isa sa amin na nandito. Lord, sa gabi ito, pasalamat kami Lord sa bawat isa. Ikaw at kapilin namin. Ikaw bibigay ng kaligayahan sa puso. Kaya nagpapasalamat kami Lord sa biyaya sa oras ng mabuti mo na naisugan ito Lord ang bawat isa. Ito na kami ay patuloy na pagpuli sa iyo Lord sa tuwing gawain ko Lord. Lagi kami nandito sa lahat. Lord, maraming salamat sa mag-apo na pag-iingat mo sa amin sa bawat isa na patuloy mo kami iniingatan sa na hindi mo kami binibigyan ng bagay na kapamagan sa bawat isa. Lord, sa gabing ito, umiilig din kami ng katawaran sa mga bagay na kasalanan. Salita sa Lord, takpan mo ang Lord, hindi ka mo bibigay ng paglilinis sa bawat isa. Lord, magalihan ka, ikaw ang magbibigay ng katulungan sa bawat isa, sa bawat dito na sila ay patuloy mo ginagamit. Lord, sa gabing ito, ikaw ang bibigay ng mensahe. At bawat salita sa
sa ating Kung tayo testimony, ano po ba? Sino po ba ang testimony? Yun tayo magkano gawin sa ating Panginoon. Amen. Then awitin natin ang still. Tayo po umawit po ang tamang alay ko. Amen.
here I am. Light of the world, you step out into darkness. Open my eyes, let me see. You didn't need to this heart adore. Hope of our lives met with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. How you came to the earth you created, all for that sake we came Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never knew how much it cost to say I see how much that cost. I never know how much it cost to say I see how much that cost. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. Here I am to worship. Right, Lord. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. Amen. Nabalik ako na sa atin. Yun. Ay, ako sa ating awit na offering song. Offering prayer. Prayer.
pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo ngana'y sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Amen. So yun. Bago tayo tumako sa preacher, tayo mawit ng Date ko na lang. sa tayo muna po yung Opening prayer. mag-piring prayer. Kaya luya tayo panalangin mo. Kaloob ng Diyos para sa bawat isa sa gabing ito. O Lord na magkapangyarihan sa lahat. Lord, sa gabing ito, tinutulong namin ang bawat isa sa puso papasalamat kay Lord. Napatuloy ng kami nakakabayan sa bagay na kailangan namin sa amin. Sa pagpinansya, ikaw, Lord, sa kapulisan ko, pinapasalamat namin na ikaw na mga bagay na mapagkailangan, Lord, sa bawat family na nandito. Ikaw, Lord, nakakalam, Lord, kung sino mga kulay na sila ay patuloy na muli sa iyo. Lord, maraming salamat. Ikaw ang bigay at pangkailangan ng bawat isa sa amin na ito na ikaw ay patuloy na yayakapin ang bawat isa. Laki na tayo. Amen. Tayo ay babalik natin sa muli sa ating musik. Yun, bago tayo ay tumako sa preacher, tayo mawit ng isang awit. Tayo mawit ng mawit ang above all. Amen.
gabayan mo, yakapin mo ang bawat isa. Dito, yakapin mo ang aming mga puso na patuloy na maunawaan ang bawat isa na mga tagapakinig sa inyong mga salita. Sila ay yakapin mo, palamutin mo, Lord, ang kanilang mga puso. Yung sino man sa kanila ang matigas ng puso. Sana maunawaan nila, Lord, yung salita. Ikaw ang tunay na liwanag sa mundo. Lord, sa gabi ito, magmula ka sa bawat isa at bawat salita ko, Lord, ikaw bibigay ng karunungan. Ikaw, Lord, ang bibigay ng Banal na Espiritu sa bawat isa na magmula nila ang gusto sa nila. Yung langit na langit. Okay, hallelujah tayo. Patuloy sa ating gawain sa ating mga kapatid. Amen. Tayo ay muli tayong nakikinig sa salita ng Diyos na Amen. tayo ay yakapin natin ang puso ang salita ng Diyos. Amen. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, dapat tayo ay laging nakahanda, lagi tayong excited, Amen. Tama. lagi natin sinasapuso, huwag natin kalimutan na mga iba nga, yung iba mga makasanglibutan, sisimba sila, excited sila pero wala man sila naunawaan Amen. sa salita ng Diyos. Kasi iba yung may naunawaan kaysa wala naunawaan. Amen. Ang wala naunawaan, sabihin yung kagustuhan lang, yung pananampalataya nila sa Panginoon, yung sila lang ang masusunod. Wala pa rin pagbabago, mga kapatid. Tunay na naglilingkod, dapat umalis na tayo sa dating mga pananaw natin. Dapat bago na yung natin, yung galawan. Kailangan natin na sa Panginoon tayo na tunay. Kaya yun yung kailangan natin, mga kapatid, maunawaan. Kung ikaw ay tunay na nagsisi, dapat may pagbabago sa bawat isa sa atin. Na patuloy ba na makikinig at patuloy may naunawaan salita ng Diyos. Yun yung pinaka-importante, mga kapatid, sa bawat isa. Kaya malalaman natin bawat sa pagdating ng pagbabalik ng Diyos, pag-uukom, pagdating ng pagpaparusa ng ating Panginoon. Sabihin natin, minsan nagsisimba ako, Panginoon ba't wala ako dito? Paano ka makilala ng Diyos kung paminsan-minsan lang natin aarap sa ating Panginoon? Paminsan-minsan kailangan natin patuloy, mga kapatid. Buti kung paminsan-minsan yung malawak na yung unawa sa ating salita ng Diyos, malalim na. Kailangan natin yung pag-aralan, mga kapatid, ang karunungan ng Diyos. Yun yung paka-importante. Bawat isa.
Okay, mga kapatid, sa gabing ito tayo ay patuloy sa salita ng Diyos na maunawaan natin na sa puso lagi ang salita ng ating Panginoon. Okay, sa Hebreo chapter 3 ang ating salaysayin sa salita ng Diyos hanggang 4, mga kapatid. Oo. Okay. Kaya nga mga kapatid ko, sa pananampalataya at mga kapwa ko na tinawag ng Diyos na makakasama sa langit, alalahanin niyo si Jesus, siya ang apostol at punong pare ng ating pananampalataya. Ni siya ang apostol, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang puno na pare para sa mananampalataya, mga kapatid. Tapat siya sa Diyos na nagsugo sa Kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa pamamahala ng pamilya ng Diyos. Tulad din siya ni Moises, pero mas dakila siya kay Moises, ang ating Panginoong Kristo. Ngunit itinuturing ng Diyos si Jesus na igit kaysa kay Moises. Mas igit pa to kay Moises, mga kapatid. Amen. Kasi si Moises sa prophet ng ating Panginoon. Dahil kung inahalin tulad sa bahay, igit ang karangalan ng nagtayo kaysa bahay na hindi nagtayo. Mas igit pa siya, mga kapatid. Alam natin na may gumawa ng bawat bahay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Amen. So, bawat bahay natin, kanya-kanya tayong gawa. Pero ang Diyos, isa lang siya ang gagawa. Tapat si Moises sa pamamahala niya sa pamilya ng Diyos bilang isang lingkod at ang mga bagay na ginawa niya at larawan ng mga bagay na mangyayari sa inaharap. Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak ng namamahala sa pamilya ng Diyos. Tapat ang Diyos. At nagtayo ang pamilya ng Diyos kung patuloy tayong magiging tapat sa pag-asang ipinagmamalaki natin. Tayo, mga kapatid, kung tapat tayo, may pagmamalaki tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, gaya ng sinabi ng banal na Espiritu, kung narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo. Nag-imagsik sila laban sa Diyos at siya ay sinubok nila noon sa ilang. Huwag daw natin gayahin, mga kapatid. Kung noon nag-iimagsik yung mga ninuno noon sa ating Panginoon, tayo ngayon palambutin natin ang ating mga puso. Huwag natin gayahin yung mga ganong tao, mga sinauna, mga nagsusuway sa salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila, kahit na nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon. Sinusubok ang Diyos yung mga kahit
makita ang ginagawa ng Diyos, susubok nga ang ating Panginoon. Kaya galit na galit ako sa inirasyong ito. At sinabi ko laging lumalayo ang puso nila sa akin. At ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Lumalayo sila eh. Ayaw sumunod sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya lagi silang sumusuway sa salita ng Diyos. Kaya sa galit ko isinumpa kung hindi nila makakamtan ang kapahingahan galing sa akin. O ganito rin mangyayari sa atin, mga kapatid. Hindi nyo makakamtan ang mga iniiling nyo sa Panginoon. Yung mga iniisip nyo na makakamtan na nyo ang buhay na walang hanggan. Yun lang inaano ng tao ngayon, mga kapatid. Inaangat. Hindi nyo makakamtan kung kayo ay hindi tapat sa Panginoon. Yung mga inaangat nyo na may, alam nyo kasi, may alam nyo na may kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Kaya, paano nyo makamtan? Yun yung kailangan, mga kapatid. Isipin natin, paano natin makamtan yan? Yung mga inaangat natin. Kaya, kailangan laging sinasapuso ang salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang nagpapahina na sa pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Hanggat lumayo kayo sa Diyos na buhay. Kaya pinapag-ingat tayo ng Diyos, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa ating mga puso. Kasi kung ano ang nalalaman ng puso, yun din ang ginagawa ng bawat isa. Kung hindi nyo babaguhin, ganun pa rin yan ang nalalaman sa puso nyo. Mapapahamak kayo kung hindi nyo papalitan ang nalalaman nyo sa inyong puso. Palitan nyo. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan. Nagpapatigas sa puso nyo ang araw-araw na mga gawain ng sanglibutan, yan nagpapatigas ng puso nyo, mga kapatid. Kaya ingatan natin ang puso natin na mapasukan ng mga gawain sa sanglibutan. Yun yung ingatan natin. Yung mga bagay sanglibutan at mga bagay na iniisip natin na wala naman sa ating Panginoon, sariling isipan lang. Iwasan natin yan. Kasi yun yung papaamag sa bawat isa sa ating mga kapatid. Sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Hanggang sa wakas, makakasama natin ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Kaya, yung ating puso, papalitan natin ng puso ng ating Panginoon para lumambot, mga kapatid. Hindi yung puso ng sanglibutan. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo hanggang nag-imagsik sila laban sa Diyos. Pag narinig natin ang salita ng Diyos, papasukin natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso.
Amen. Kaya lagi natin tandaan mga kapatid. Kasi yung mga gawa-gawa ng noon, ng mga ninuno, nadadala pa ngayon mga kapatid. Kaya yun yung ingatan natin. Binigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Yun yung gamitin natin, ang karunungan ng Diyos. Huwag yung karunungan ng mga tao. Walang kaligtasan diyan sa karunungan ng tao. Sino ba ang mga taong nakarinig sa tinig ng Diyos at nag-iimagsik pa rin? Sa kabila nito, hindi iba't ang mga inilalabas ni Moises sa Egypto. At kanino ba nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilan? At sino ba ang sinumpa ng Diyos? Hindi nakakamtan ang kapahingahan. Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? Totoo yan. Yung ayaw sumunod sa Kanya, Amen. yun nga, yung mga nag-iimagsik sa Kanya. At yung ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Diyos. Ang gusto lang masunod, yung kanilang kagustuhan. Yun yung kaparusahan nyo. Kayo yung paparusahan ng ating Panginoon. Mga kapatid. Kaya, kung narinig nyo ang salita ng Diyos, sumunod kayo. Ipakita nyo na sumusunod kayo. Kasi, yung hindi sumusunod sa salita ng Diyos, yun yung sinumpa ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya malinaw na hindi nila nakamtan ang kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi nila nakamtan ang kapahingahan. Ang kapahingahan, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, yung kailangan yung makamtan natin. Yun yung tunay na hindi na kayo mapapagod, hindi na kayo mag-iisip o may stress. Basta makakamtan nyo ang kapahingahan ng kakaisip, mga kapatid. Kasi nasa tayo ng Diyos, nasa piling tayo ng Diyos. Kaya ibibigay ng ating Panginoon ang mga kagustuhan natin. At yung mga ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Yung mga sumusunod sa Kanya. Yun yung kailangan natin na matutunan sa salita ng Diyos. Napaka-importante, mga kapatid, na may karunungan tayo ng Diyos. Binibigyan kayo ng karunungan ng Diyos, ayaw nyo tanggapin. Kailangan natin tanggapin natin, baguhin natin ang pagkatao natin sa mundong ito, mga kapatid, para malinaw ang pamumuhay sa mundong ito. Malinaw, magaan, lagi tayo nasa kaisipan ng Diyos. Yun yung kailangan natin baguhin. Huwag natin bigyan ng pansin ang mga makasanglibutan. Okay, sa chapter 4 na tayo, mga kapatid, Hebreo. Ngunit kahit na ganoon ang nangyari sa kanila, nananatili pa rin ang pangako ng Diyos na makakamtan natin ang kapahingahan. Kahit ganun yung nangyari noon sa mga ninuno noon, patuloy pa rin ang biyaya ng Diyos. Patuloy pa rin tayo. Kasi tayo yung inexti ng Diyos eh. Yung mga anak ng Diyos eh. Amen. Kaya patuloy pa rin ang
biyaya ng Diyos. Hindi pa ito paparusahan yung itong mundong ito. Hindi pa. Kasi nag-extend yung mga anak ng Diyos, yun nga, iniipon pa ng ating Panginoon. Kaya yun yung kailangan natin isipin, mga kapatid. Kahit noon nangyari na hindi sumusunod mga tao, inextend ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Mula sa Kanya, kaya mag-ingat tayo at baka mayroon sa atin na hindi makakamit ng pangako na ito. Mag-ingat tayo. Kaya pinapag-ingat tayo, mga kapatid. Baka hindi tayo, yun yung hindi makakamit ng buhay na walang hanggan. Yun yung kailangan natin isipin sa puso. Sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita katulad nila. Pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya. Sapagkat nakarinig din sila ng magandang balita noon, hindi man nila sinunod. Kaya tayo ay nakarinig tayo ng salita ng Diyos, tanggapin natin, mga kapatid, isang puso lagi ng salita ng Diyos. Kasi nakarinig tayo ng magandang balita ng ating Panginoon. Tayong mga sumasampalataya ang nagkakamit ng kapahingahan mula sa Diyos, ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya dahil sinabi ng Diyos, sa galit ko, isinumpa kung hindi nila makakamtan ang kapahingahan galing sa akin. Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan. Ang totoo nariyan na, ito mula pa ng likain ang mundo. Mula pa likain ang mundo, nandito na kapahingahan mga kapatid. Kasi isip nyo, wala pa yung kapahingahan dito sa mundo. Nandito na ang kapahingahan ng Diyos na ibinigay sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, kung nakarinig tayo ng salita ng Diyos, tuparin natin, sundin natin yung salita ng Diyos. Kasi automatic na may kapahingahan ka na sa Panginoon. Na mawala ka dito sa mundong ito, may nakalaan na sa iyo ang Diyos ng kapahingahan. Amen. Kaya yun yung kailangan natin, mga kapatid. Huwag natin antayin na hindi pa tayo, nabubuhay pa tayo dito sa mundo. Hindi pa tayo kinukuha ng Diyos. Nandito na, sinabi na ng Diyos mula palikain tong mundong ito, nandito na yung kapahingahan natin, mga kapatid. Amen. Kung hindi kayo makikinig sa salita ng Diyos, hindi nyo matatanggap ang kapahingahan. Hindi nyo matatagpuan ang tunay na kapahingahan na ipinangako ng Diyos. Kasi, ang isip ng tao ngayon, mga kapatid, yung mga makamundo, wala pa, hindi pa nag-uukom, wala pa rapture. Hindi nyo alam, mga kapatid, automatic, pag naipo na ang mga anak ng Diyos, hindi na kailangan kayo antayin pa ng Diyos. Kasi, hindi na kayo kailangan antayin kasi alam na ng Diyos na hanggang dyan na lang kayo. Hindi na talaga kayo mababago. Amen. Kasi nandito ang biyaya ng Diyos nasa lupa na Yun yung kailangan natin. Sa puso, maisip natin, mabuti, mga kapatid. Hindi yung mamatay tayo, saka tayo tatanggap ng kapahingahan. Hindi, dito pa lang sa lupa, mayroon na. Nandito, malalaman na natin na may kapahingahan na tayo sa ating Panginoon. Amen.
na ang tatanggapin natin kundi ang salita ng Diyos. Ito ang gumagabay sa bawat isa sa atin mga kapatid. Tanggapin natin isa puso ang salita ng Diyos. Kasi hanggat hindi, alam mo, mga tao ay mga kapatid, hindi maniniwala kasi bulag na sila sa katotohanan. Hanggang doon na lang sila. Pero kung sila ay kabilang pa sa biyaya ng Diyos, ay matatagpuan nila ang tunay na kapahingahan. Kung matatanggapin nila ang salita ng ating Panginoon dito sa lupa, may kapahingahan kayo matatanggap, mga kapatid. Sapagkat sinabi ng kasulatan tungkol sa ikapitong araw. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Sinabi to, ikapitong araw, nagpahinga ang ating Panginoon. At sinabi rin sa kasulatan, hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Malinaw na niloob ng Diyos na may makakamit ng kapahingahan ito. Pero ang mga nakarinig noon ng magandang balita ay hindi ito makakamtan dahil sa pagsuway nila sa Kanya. Sa pagsuway. Kaya muling nagtakda ang Diyos ng isa pang pagkakataon na walang iba kundi ngayon. Nagbigay pa ng Diyos na tayo nga yun, mga kapatid, yung pagkakataon na malinawan pa natin ang kanyang salita. Ngayon, dahil pagkalipas ng matagal ng panahon, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni David, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo. Hanggat ngayon, mga kapatid, kasi intusan ng ating Panginoon ang kanyang mga propeta, mga apostol, na ito ang salita ng ating Panginoon. Sumunod tayo. Huwag natin patigasin ang ating puso. Dahil kung tunay na nadala ni Jose sa kapahingahan ang mga tao noong una, hindi sana nagsalita ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingahan. Hindi sana magbibigay ng kautusan ng Diyos kung nakamta na yung salita ang kapahingahan noon panguna. Kaya may kapahingahan pang nakalahan sa mga taong sakop ng Diyos, at ang kapahingahan ito ay tulad ng kapahingahan ng Diyos sa ikapitong araw. Yung kapahingahan natin, mga kapatid, tulad din ng pagpahinga ng ating Panginoon sa ikapitong araw na paglikha niya. Sabihin, napakaganda ang kapahingahan natin, sapagkat ang sino mang makakamit ng kapahingahan mula sa Diyos ay makakapahinga din sa mga gawain niya, tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likain ang lahat. Napakaganda pala, mga kapatid. Mulat pang matatanggap natin ng kapahingahan, wala na tayo, hindi na tayo mapapagod. Sinabi ng Diyos, pag natanggap natin galing sa ating Panginoon, yun yung kailangan natin, na matanggap. Kasi tulad din tayo ng Diyos
ng ating Panginoong Kristo pag nagpahinga. Yun yung kailangan natin. Kaya sikapin nating makamit ang kapahingahan. Ito, huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumusuway sa Diyos at baka hindi natin ito makamtan. Huwag natin gayahin yung mga sinauna ng ating Panginoon, ng ating mga binigyan ng sumpa ng Diyos. Huwag natin sila gayahin, mga kapatid. Kasi yung mga sinahuna, yung mga ninuno na hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya huwag natin gayahin sila. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. At higit na matalas kaysa alingmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Mas matalim pa pala mga kapatid sa espada na kabilaan ng talim. Ang salita ng Diyos. Ito ang kailangan natin. Mas matalim pa pala ito mga kapatid. Ba't yung ba? Hindi natatablan ng salita ng Diyos. Hindi tanggapin, hindi matanggap, hindi masunod ang kanyang kautusan. Kaya mag-iingat tayo. Sabihin, sobrang tigas na ng mga puso noon. Mga lahi pa siguro yan, ng mga ninuno. Kaya hirap palambutin. Walang makapagtago sa Diyos. Nakikita niya ang lantad sa paningin niya. Ang lahat at sa kanya tayo mananagot. Ang lahat mananagot sa ating Panginoon. Lahat tayo. Sa ating Panginoon tayo aarap pagdating ng panahon. Kaya panghawakan nating mabuti ang paniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesucristo, anak ng Diyos. Siya, kailangan doon sa Kanya tayo susunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung kailangan natin sundin, mga kapatid. Kasi siya yung pinakapuno, siya yung pinakapunong pari sa bawat isa sa atin. Napakaganda. Kaya siya nga yung pari na pumasok sa kalangitan. Sabihin, bumalik na siya sa kanyang ama, mga kapatid. Kaya tandaan natin ang kanyang mga kautusan. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Naranasan din ng Diyos. Nagpakahirap din siya sa mundong ito, mga kapatid. Pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa ng biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng kapahingahan. Sa panahon. Kaya huwag nating talikuran ang Diyos, ang kanyang mga salita. Huwag natin. Kasi pag tinalikuran nyo ang salita ng Diyos, ay hindi kayo makakatanggap ng kapahingahan.
Yung nararanasan nyo dito sa ibabaw ng mundong ito, ganon din ang mararanasan, mas malala pa doon sa mararanasan ng mga kapatid. Kung kayo ay hindi kayo susunod sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Kristo na kanyang mga salita, kasi siya yung punong pari natin, siya yung gumagabay sa kanyang mga anak. Kaya yun yung kailangan natin sundin, yung kanyang mga tinig, kanyang mga salita. Napakaganda mga kapatid. Kasi kung tayo ay patuloy sa anong bagay na mga iniisip, hindi tayo magkakaroon ng kapahingahan na tunay. Kailangan matulad din tayo ng ating Panginoon Kristo. Magpakahirap, mapagtiis, kung anumang bagay na tiisin, lahat tayo magtiis. Kaya kailangan natin ang pagtitiis. Ganon din ang ating Panginoon eh. Sobrang tiis niya. Iniingatan niya na hindi siya magkakasala. Pinakita niya. Kasi siya yung susundan natin, mga kapatid. Okay, yun lang aking may share sa bawat isa sa atin sa gabing ito, mga kapatid, at sa mga nanonood sa yung malalayo nanonood na kayo ay mabigyan ng karunungan ng Diyos, na kahit malayo kayo, makapakinig kayo ng salita ng Diyos, tanggapin nyo buong puso ang salita ng Diyos, pagkakaroon kayo ng kapahingahan na tunay sa langit. At balang araw, hanggat wala pa ang Diyos, magtipon-tipon tayo dito sa dakong ito na sabay-sabay tayo magpuri sa Kanya. Okay, yung aking may share. Patuloy tayo mga kapatid na pakikinig sa salita ng Diyos. Durugtong lang ang ating pastor ng salita ng ating Panginoon. Lord, tayo patuloy mga kapatid makinig sa salita ng Diyos. Amen. At alam natin na mayroong pinapakita ang Diyos na sa atin. Nung nakaraan ay mga lalinggo, nagtayo daw ako ng isang building na 3 story. Simulan pa lang. Ilagyan ko pa ng mga poste. May mga katabi. At nakita natin, nung nilagyan ko ng mga poste, makinis ang poste, maganda. Pero nung lumindol, biglang bumaba. At yun nga ay pilit ng aking anak ay pumasok sa, sabi ko magsilikas tayo kasi pabagsak poste, building. At nung pangalawa, ng kapatid, nagkaroon ng tinatawag na imagine ko yung poste na yun ay, sabi ko, walang pundasyon. Yung foreman, patulog-tulog doon ng foreman. Ginising ko. Babagsakan ka dyan. Sabi ko sa foreman, walang pundasyon. Patulog-tulog ka, babagsakan ka dyan. Pero nung kalaunan, na-realize, bumalik ako doon. Kasi yung walang pundasyon yung building, pero nasagad na niya yung, natungtungan niya yung bato. Bumaba na siya na konti. So, madaling salita, bumaha yung kalsada. Ganun,
bumaha. Yung panaginip na yon, may pinapakita ang Diyos spiritually. Kasi lagi ako nagtatanong, kausap ko sa Kanya. Bago ako matulog, nagtatanong. Sumasagot siya sa pamagitan ng panaginip. Amen. Minsan, pag hindi siya sumasagot, pero madalas siya sumasagot. No? At nakikita natin na dahil sa aming mga pagsubok, kalagayan namin, ay parang naglalabanan yung, sabi ko sa Panginoon, ito ba'y pagsubok o sumpa? Dalawa lang yan eh. Diba? Sabi ko, bigyan mo ako sign. Kinausap ko siya. Kasi kung sumpa to, ibig sabihin may mali. Kung ginagawa na hindi ko dapat gawin, pakialaman. Pero kung pagsubok ito, tuloy ko ito, ang laban. Tama? Amen. Tama. Kasi kung pagsumpa, bakit mo itutuloy? Sinumpa ka na nga eh. Di ba? Hindi nga yun ang gusto ng Diyos eh. May gusto ang Diyos na ano. Pero kung pagsubok, ibig sabihin, sinubok ka para magiging lalong kikinang ka. Oh. Tama? Amen. Pakinggan natin to, panaginip ko. At nung humiling nga ako sa kanya, kailan ba ako nang naginip nun? Lunes, kailan ba tayo gumawa ng motor? Merkulis? Martes? Martes, no? Martes. Kinabukasan, naroon ako ng problema. Nagdatingan ang lahat ng aking mga problema. Iniisip ko na nga lang para lang makatawid. Sabi ko, gusto ko, papasalo ko na lang yung bahay. Nag-isip ako, pag ipasalo ko to, kukuha rin ako ng salok. No? At, halimbawa, at yung inisip ko na yung titira, sabi ko, mag-ibang hanap buhay ako, i-down ko yun ng sasakyan at kung may minadject ko na may 200, yung 150, ipasalo ko sa bahay, ganun. Yan ang isip ko. Pero sabi ko, Lord, kung kalooban mo, nagbigay ako ng sign sa kanya, kung kalooban mo, itong bahay ipapasalo ko, 350. Pero kung tatawaran nila na mas mababa sa 350, ibig sabihin hindi kalooban mo yan. Maraming nagsabi sa akin, tawaran no? Hindi ako pumayag dito. Reject. Hindi kalooban ng Diyos. So sabi ko, ibig sabihin hindi kalooban ng Diyos. Isti tayo rito. Sabi ko kay Berle, isti, ito yung kalooban. One time na nalangin ako, biyak ako, tumululuha ako kasi mas mahina kasi ako sa mga anak ko eh. Yan ang kainaan ko talaga. Pag ang aking mga anak humihingi, totoo lang. No? Kahit mga mukhang pera, pag humingi, ayaw kong sanayin sa pera. Pero pag humingi, masakit sa akin pag wala akong maibigay. No? At naalala ko yata yung brother Ando na naghingi si Jude sa iyo ng pambili ng Milo. Yata, noong umaga, naalala mo yun? Ng Milo, no? Yung mga nakaraan pa yun. Bili, talagang walang-wala kami noon. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi kami pinabayaan. Meron naman. Amen. Talagang binigyan kami. Talagang hindi na namin pwede ibigay sa kanila kasi kung ibigay sa kanila, mawawala kami lahat. Ano, isasahing bilhin namin. Praise God. So ito, ating pag-aralan itong pinapakita ng Diyos. Na naginip ako kagabi, isang gabi, nalangin ako, Brother Ando. Lord, ano ba to kalooban mo? Sabi ko sa kanya, final decision ko. Kalooban mo ito? O talagang sinubok mo ako o sinumpa? Humiga ako, tatabi ko anak ko Saturday. Nagyakap lang kami. Lord, tulad mo rin, anak mo rin ako.
Mayroon kang hangarin sa akin na mapaganda ang buhay ko. Ganun din ang mga anak ko. Kung anong naramdaman ko rin, mabigat. Pero hindi kita kayang iwanan. Dahil mas mahal kita kaysa pangarap ko. Kung ako lang, gusto kong mag-abroad. Di ba? Sabi ko sa kanya, kinausap ko siya. No, kinausap ko siya. Ngayon, binigyan ako ng panaginip. Nandun daw ako sa isang, hindi ko alam kung studio o yung Kuweba. Nagdala daw ako ng isang parang martilyo, pamukpok, Brother Ando, at saka silsil. Alam mo yung silsil? Doon sa dingding ng kuweba, parang nagmimina ako. Pero may kasama ako eh. Kunti lang kami. Sinilsil daw namin yung kuweba. Nangunguha kami ng bato. Na yung bato na yun, naroon ang diamond. Ito ang pinakita ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Paul, into mo na yung pag-games na. Makinig ka. Nakita daw nung yung bato na pinakuha namin doon sa dingding sa kuweba, sila nagbanjing-banjing eh, mga kasama ko. Ako nagsusumikap, talagang kinukuha ko yung mga bato, dinikdik ko ng dinikdik. At sabi doon, nagturo sa amin, durugin nyo yan, kasi pag kailangan yung bato na yan, madurog nyo, nariyan ang mga diamond. Tinignan ko nga, naroon ang mga kikintab. Nagsisilawan ang mga diamond doon sa bato. No? At kailangan dikdikin yun kasi yung mga maliliit, Brother Ando, ipunin. Na yung mga diamond na yung maliliit, kailangan ipunin siya para maparami. Ngayon, mayroong lumapit sa akin na isang lalaki. Maliit lang siya. Sabi niya sa akin, may daladalang bato na napakatigas. Na kulay itim yung batong ilog. Na napakatigas, yung akala mo bakal. Pag hinampas mo talagang durog yung masasagasaan niya. Yung bato na yun, napakatigas, Brother Ando, na kulay itim. Ang sabi niya, narito ang diamond. Hindi yan dyan, hindi totoong diamond yan. Ito yung diamond. Pukpukin mo. Pinukpok ko, Brother Ando, tumatalbog yung martelyo. Pero nabibiyak siya. Hanggat nabibiyak siya ng unti-unti, sabi niya, pagjagaan mo. Nag-itsyo ko. Nasa Bible to. Mamaya, tingnan natin sa Bible. Tingnan nyo at biniak mo ngayon. Biakin mo. At nung biniak ko ng biniak, Brother Ando, sabi niya, silipin mo. Sabi niya, yan ang tunay na diamond. Nandoon ang kikintab ng diamond doon sa batong itim na yon. Sabi niya, durugin mo yan. Kunin mo yung diamond na yan. Hallelujah. Nag-itsyo ko. Amen. Tama. Sabi niya, durugin mo yan. Kunin mo, sabi ng lalaki. Sabi niya, huwag kang sumuko. Hallelujah. Sabi niya sa akin. Amen. Tama. Sumusuko ka na to, matalbog lang yung martilyo. Sumusuko ka na naran ng diamond. Hallelujah. Gitso ko. Amen. Tama. Hallelujah. Alam niyo, bumangon ako ng alas 3. Hindi na ako nakatulog. Inisip ko agad yun. At pagkatapos ng Brother Ando, ito pa. Kasi yung lahat ng mga naipon kong bato na lalagyan ng diamond, ilalagay ko sa drum, ikakarga ko sa barko. Nung ikakarga ko na sa barko, kasi doon sa kuweba na yun, nakaparada na yung barko ko doon. Malaking barko. Nung ikakarga ko, napasukan ng barko ng tubig. Lulubog siya. Amen? Tingnan nyo ha, pinakita ng Diyos sa atin. Nung lumubog siya, Brother Hando, nataranta ko. Tumakbo agad ako kasi ang barko na hanggang 3rd floor eh, mataas eh. Kasama yung babae. Sabi ng babae, siya may-ari ng barko. Ibig sabihin ng babae, type of church. Tingnan nyo.
tipo siya ng church. At yung barko nagtakbuhan kami kasama nung babae doon sa drive na ng barko. Kasi kung gusto namin kunin yung maion yung makina. Amen? At palubog na yung barko. At nakita namin, Brother Ando, yung babae na kasabay kong umakyat, nakita ko yung mga tao. Pero hindi sila nagpanik. Napakarami doon sa barko na yun ng mga tao. Hallelujah! Nag-isyo ko? Yung mga tao na yun, yun yung mga diamond. Sabi niya, sabi niya, susuko ka. At nung nakita na, sabi ng babae, nabanggit pa niya, si Pastor Anuri. Si Pastor Anuri nung namit natin, nung kay Pastor Bob. Di ba? Sabi ng babae, nandito yung opisina ni Pastor Anuri. May kukunin ako para iun natin yung hindi lulubog yung barko. Sabi ng babae. Hallelujah. No? At alam natin doon sa dulo ng barko, mayroong nakatambay doon, hindi sila nagpanik. Hallelujah. At ang barko nung pinaandar na, hindi siya natuloy paglubog. Alam niyo ba anong ibig sabihin nun? Sa panaginip ko na yon? Ito pinakita ng Diyos. Ito pinakita ng Diyos. Yung diamond doon sa malambot na bato na minamining ko, totoong diamond, kaso malambot siya. Nadudurog ko agad siya. Pero ang sabi ng isang lalaki, ito ang totoong diamond. Sa batong ito, pukpukin mo ng pukpukin. Narito ang diamond. Alam nyo yung diamond? Alam nyo yung diamond? Kayamanan. Isa siya sa kayamanan. Alam nyo ba, kinuha ko ang term ng diamond ito. Binasa ko nga kanina eh. Diamond. Diamante. Sabi na rito, ang diamante ay simbolo siya na piling-pili. Nagaling siya sa kalaliman at ibig sabihin, nabuo siya piling-pili. Royal. Selective. Pinili. Ang diamond ay isang royal o selective. Ilang royal? Yung selective, piling-pili. Amen? Amen. At doon sa barko na yun, anong simbolo ng barko? Ang barko ay simbolo ng buhay. Nag-gets nyo ko? Amen. Tama. Simbolo ng church. Makinig kayo. Maigi. At titingnan natin sa Bible to. Para hindi kayo ma-ignorante sa Bible. Tingnan nyo. Ang diamond ay kayamanan ng isang hinahanap ng tao, kayamanan ng langit. Amen. Tingnan natin. Amen. Tama. Sabi ng Bible. Mamaya, balikan natin. Sabi sa Matthew, chapter 6. Tingnan natin ha. Pakinggan nyo ito maigi. May pinakita ang Diyos, kaya hindi dapat tayo susuko. Kaya pinakita ng Diyos. Matthew 6, 19-21. Tingnan natin 19. Ang sabi rito, huwag kayong mga tipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw.
kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira, kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung sa naroon ang iyong kayaman, doon naman doon ang iyong puso. Ibig sabihin, ang kayamanan sa lupa ninanakaw kinakalawang. Ang kayamanan, sabi niya ng Bible, kung nasaan ang iyong kayamanan, duroon din ang iyong puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, bakit ka naghahangad ng kayamanan? Hallelujah! Amen? Amen. Bakit ka naghanap? Ang kayamanan ng ginawa kong pinukpok. Ibig sabihin ng nagpukpok, salita ng Diyos, yung martilyo. Ibig sabihin ng pagsubok. Hallelujah! Lahat ng pagsubok sa ating buhay para makita kumikinang ang dayamon sa ating sarili. Amen. Tama. Kasi kayo ang kayamanan ng Diyos. Paul, yan sinasabi ko, para kumikinang ka, pinupukpok ka ng salitang matalas na magkabilang talim. Sabi sa Hebreo 4:12, ang diamond ay isang bagay na napakatigas, sabi niya. At ang sabi dito, tingnan natin, si Satanas, nung hindi pa siya nagrebelde sa, tingnan natin kung ano yung katangian ni Satanas nung hindi pa siya nagrebelde. Ezekiel 28. Tingnan mo ha, lahat ng kayamanan nasa kanya. Nung hindi siya, binigay ng Diyos sa kanya. Sabi niya, ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang iyong puso ay nagmataas, ito si Satanas, at inyong sinabi, ako'y Diyos. Sino nag-angkin si Diyos? Si Satanas. Ako'y naupo sa upuan ng Diyos. Sa gitna ng mga dagat, gayon ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman inyong inilagak inyong puso na parang puso ng Diyos. Narito ikaw ay lalong marunong kay Daniel. Walang lihim na manlihim sa iyo. Sa pamagitan ng iyong karunungan at ng iyong unawa, nagkaroon ka ng kayamanan at nagkaroon ka ng ginto at pilak sa inyong mga iningatang yaman. Sa pamagitan ng iyong dakilang karunungan at ng iyong pangalakal ay napalago mo ang iyong mga kayamanan. At ang iyong puso ay nagmataas. Diligta na tayo. Sabi niya, 13. Sabi niya dito sa 13, ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuutan. Tingnan nyo ha? Ang sardio, ang topasyo at ang diamante, ang berilo, ang onyx at jaspe, at ang sapiro at esmeralda at ang karambungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong panderita at iyong mga plauta ay napasa iyo sa karawan na ikay lalangin at nakahanda. Ibig sabihin, si Satanas binigyan ng Diyos ng isang mga mamahaling bato. At alam nyo ba, ay ginamit ni Satan ang kayamanan. Tama? Ay naroon ang kanyang puso. Ang isang tao, pag isang tao may pira, ang pakiramdam ng sa kanya sarili, Diyos siya. Ibig sabihin, nagmamataas. Kapag ang isang tao may pira, nagmamataas. Amen. Tama. Diyos na siya kahit sa kapitbahay niya, sa mga anak niya. Kailangan galangin siya dahil siya may pira, may kotse, may bahay, may maganda, maraming pira. Kailangan magmataas siya. Kailangan respetuhin siya ng mga tao. Yan ang gusto ng tao dito sa mundo. Tama. Amen. Nagets nyo? Amen. Hallelujah! Ang ibig sabihin ng Panginoon,
Basagin natin ang mga matitigas nating isip at utak, ulo. Matitigas nating pananampalataya. Bibiakin ang pagka-purity nyo. Alam nyo, yung barko, yun yung church. Nalulubog sana. Nag-gets nyo ako? Amen. At ang sabi, hindi natuloy kasi napagana. Alam mo sino sabi ng babae? Tinuro ako, ikaw yung kapitan ng barko. Hallelujah. Nag-gets nyo? Amen. Ibig sabihin, ang tinatarget natin dito, kayamanan sa langit. Amen? Amen. Tama. Yan ang tinatarget. Yan ang hinuhukay natin. Ang ibig sabihin nun, sinagot ng Diyos ang lahat ng katanungan ko. Sabi niya, hindi sumpa kung hindi sinubok kita. Dudurugin kita para lalabas ang iyong pundasyon, ang iyong mahalagang bato. Tama. Amen. Kaya itong mga pagsubok ko, umiyak ako habang nag-drive ako ng motor. Lord, naintindihan ko na. Kailangan mo pala akong pukpukin. Katulad, naalala yung paggawa ng ginto? No, sino nakakita ng paggawa ng ginto? Pagkuha ng ginto, galing sa mga paghukay sa ilalim ng lupa. Mga bato yan. Uy, mag-gets kayo ha? Makinig kayo. Mga bato yan. Yung mga bato na matitigas, ilalagay yan sa masina, dudurugin yun, gigilingin ng husto yun. Nakinig ba kayo? Amen. Halos maging powder yun. Brother, ano yung bato na yun? At idadaan yun sa tubig. At lalagyan ng mercury para magbukod yung ang ginto dun sa abo ng bato. Iiwalay. Hiwalay. Amen? Amen. Isipin mo, ganun pinakita ng Diyos. Sa atin lang kasi diamond. Royalty. Ibig sabihin ng diamond, selective, pinili, royalty. Pinili tayo para maging kanya. Amen. Amen? Yun ang pinakita ng Diyos. Sabi ko, akala ko, Lord, sumpa. Tumulo-lo ako. Habang nagdadrive ako madaling araw, naintindihan ko na. Sinubok mo ako. At pagkatapos nito, may malaking church, barko, sa maraming taong umaasa. Maliit church natin, Pastor. Hindi. Sa ginawa natin, napakalaki church ginawa natin. Naka-live. Amen? Amen. At maraming taong nakikinig sa salita ng Diyos. Sumagot siya. Ang Diyos kasi hindi man sasagot hindi parang ganito eh. Hindi. Dadaan siya ng mga tipo, mga simbolo. Yun, naintindihan ko yung lahat. Sabi ko, kailangan pala pukpukin para lalabas yung, ang tawag nun, para lalabas yung diamante. Na piling-pili ka. Amen? Kasi, parang nag-doubt ako. Parang, hindi ko yata, kalooban na ito ng Diyos o sinumpa ito? Kasi kung sumpa ito, pag-ibento ko na ito. Pero nagpakita ang Diyos, hindi. Hindi, sa totoo, Brother Rando, nag-plus sa akin kay. Ano sabi ng Panginoon? Tingnan mo si Brother Rando, Sister Bina, kung hindi kalooban ng Diyos. Ganun, Brother Rando, pinakita talaga ng Diyos. Kung hindi yan, yung mga kabataan yan, kung hindi yan kalooban ng Diyos yung ginawa mo, saan na kaya yung tao na yan? Tama. Naglilingkod.
Amen. Sabi ng Panginoon, tumululo ako habang nagdadrive ko, Lord, salamat, sinagot mo lahat. Tanggapin ko na. Dudurugin pa. No? Kaya pala sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang saan? Wakas eh. Nung ka magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Amen. Kaya masama ang pagpunta sa kalangitan, hindi basta-basta. Punting simba, dasal, patuto, Lord, bigyan mo kami ng pagpapala. Salamat sa Diyos kami pinagpapala. Eh kung hindi ka pagpalain ng Diyos, eh may pagsubok sa iyo ngayon. Masasalamat ka na lang. Ayaw mo na. Ayaw ko na, Lord. Tama? Amen. Kasi puro pagpapala ang hinahangad mo. Hindi eh. Ang gagawin ng Panginoon, didikdikin tayo. Amen. Nasa inyo na lang kung kayo susuko. Kung susuko kayo, sabi ni Freddy Aguilar, ang susuko ay hindi magwawagi. Praise God. Tayo magsitayo mga kapatid, tayo manalangin. Meron tayong request. Praise God, tuloy ang ating usapan tungkol doon sa topic natin na simulan. No? Ito na yung panahon ng rapture. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po Diyos ang nakakarinig. Ikaw po Diyos ang nakakaunawan at nakakita. Maski lihim ng mga bagay, hindi pa namin sinasabi, batid mo ang mga nasa puso namin. Dahil sa puso namin ang nararamdaman kaisipan. Bawat pintig ng aming puso ay alam mo ito, Lord Jesus. O Ama, dakila kang makapangyarihan sa lahat. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Elias. Lord God, kami niniwala na ika'y naririto sa aming kalagitnaan. Dinadalangin ko, Lord God, ikaw po ang Diyos ang magbigay sa amin ng panalangin upang matanggap po ito. Sapat na po ang dala naming dugo ng iyong bugtong na anak, ang Jesus Cristo. Lord, dinadalangin ko, Lord, na aming si Brother Rando, ikaw po bahala sa kanya. Patuloy mo po siya na alapin sa kanyang puso, Lord God. At ganoon din, Lord, sa aking pamilya. At nakita mo, Lord God, paano ang iyong amang lingkod. May naramdaman. Ibinigay na lahat, Lord God. Na pagsubok, kawalan. Para bagang lahat na lang susubok. Subalit, Lord God, naintindihan ko na kayo na itong lahat ng ito ay meron ka lamang makita sa aming kalooban na isang kayaman. O Diyos na makapangyarihan, Lord God, ikaw po ang bahala sa iglesia ito. Sa mga kabataan, ikaw po ang bahala. Pihitin mo ang kanilang kaisipan. Pihitin mo ang kanilang puso. Lord God. At ganoon din, Lord God, ano ba mga bagay dito sa amin, Lord God. Ikaw po, Diyos, ang nakakaalam. Mga kapatiran, nawa, maging mainit sila, maging totoo sila. Huwag lamang sila sa pakukunwari. Makita ang katotohanan na yabante sa kanilang puso, sa kanilang
buhay, O Lord God. Ganun din, Lord, si Sister Vida, ikaw po mag-ingat. Ganun din, Lord, si Mula Mariela. Ganun lahat, Lord God, ng mga tao na sa aming paligid. Mga kilala namin, ikaw po, bahala, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Pinabalik namin ka po rin. Salamat sa Diyos. Dahil Kristo Jesus. Amen. Amen.